Bali po, lolo na po namin ito. Kasi yung tito ko, ito po ay kanyang lolo. Bali, lolo po namin ito sa tuhod. Pero hindi po first layer. I guess, mga third layer na po. Malayo-layo na rin po. Pero lolo po namin siya. Photographer, no po. Ito po kasi nangyari noong 1990. Nako, maliit pa kami noon. Mga bata pa kami. At naglindol. Lindol. Before nga po that, nung dalindol, ang mga tao busy at according dito sa kwento ng aming namayapang daddy, itong lolo namin na ito ay very busy. Tinatawag po siya minsan sa mga events, sa mga gatherings. Siya po ay kumukuha ng mga litrato. Wala pa naman po kasi tayo mga ganitong gadgets na meron tayo ngayon, way back. Noon nga po, before the Lindol, 1990. Kaya sabi ko po sa inyo, siya po ay laging tinatawag. Actually, malakas po yung kanilang negosyo until nalugi na po ng tuluyan nung naging digital na po tayo. Lumindol, Monday, July 16 ng 1990. Daming namatay sa Nueva Ecija, especially po epicenter nito sa Baguio. And then, siya po ay picture. At meron po siyang isang lugar dito nga po sa Nueva Ecija wherein ang dami po mga estudyante na nangamatay daw during that time. At siya po ay pumunta roon sa isang simbahan na parang may simbahan yata roon na hindi po naman masyadong nasira pero may mga ilang parts po na gumuho. At mula po doon sa simbahan na yon, ito po makinig pong mabuti, may pinicturan siyang isang matanda. Sabi niya, nung picturean ko yung matanda. And then, nung na-develop po yung litrato, ang lumabas po, picture ni Jesus Christ. Paano po papaliwanag yung mga ganito na usap-usapan or tawag dito? You know what, ginagawa ko ang best ko para makakuha po ng kopya nun, para ma-share ko po dito, no? Hindi ko po alam kung sinong kakausapin ko kasi medyo napaglipasan na po ng panahon, po. Kung buhay pa sana yung kopya kung meron, Jesus Christ tayo yung nakunan niya. Ano po ang masasabi natin dito bilang mga Kristiyano? Sa Bible, wag tayong aalis. Unang-unang Panginoong Jesucristo po, hindi magpapakita sa atin sa ganoong paraan. We cannot see Him kung anong itsura niya. Si Jesus, pwede lang natin siya makaniig, pwede lang natin siya makausap through His Word, the Bible. Hindi siya magpapakita, lalong hindi siya mag-uutos sa mga tao na gumawa ka ng larawan ko kasi ayaw niya ng idolatry. Never. Si Jesus po ay makakausap lang natin sa prayer at sasagot siya sa atin sa kanyang salita, the Holy Bible. Maganda rin yung salin ng The Living Bible. Ginagamit ko po ngayon yan. Tsaka yung bagong Ang Bible ng, you know what, yung Taglish. Yan. Sumasagot po si Jesus dyan. Pero yung mga, kung anik-anik na mga ways to communicate with the Lord, I don't think so. So, sino po yung nakita niya? Ako I believe po, ito po ay pandilin lang ng dyablo. So, last days na po kasi, mag-iingat po tayo. Nangyari po yan 33 years ago. Okay? Kung nangyayari yan 33 years ago, mas nangyayari po ngayon ng mga panlinin lang. So may Jesus na mukha lumabas daw sa puno. Actually, meron po Jesus lumabas ng mukha sa pader. Opo, minsan po yung sa yung sa sky lumabas daw ang mukha niya. Actually, marami po 'yan. Pero kung titignan mo namang mabuti, hindi po man-made. Talagang lumabas po. I mean, merong power regarding that. Meron pong supernatural power. Nakakatakot lang po. Pero masyasyak kayo kung sinong nasa likod nun. Si Satan. Kasi sabi niya, siya na demonyo ay mag-aanyong anghel na maganda. Para linlangin hanggat maaari maging ang mga mananampalataya. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video, share the love of wonderful of Jesus, sapagkat si Jesus lang po ang ating maaasahan. Siya lang po ang katotohanan. Wala na pong iba. Itong mga ganitong mga kwento, totoo po yan. Dahil yung picture pong yan wala pa po tayong social media pero may ilan po nakakita ng litrato. Mukha po ni Jesus yung parang blondie na blue-eyed na basta yung nakikita natin mga picture ni Jesus diyan sa mga walls natin, ganyan po. At ito po, paniwala ko po, hindi po magpapakita ang Panginoon ng ganyan. Dahil ang Panginoon po sapat na pong makita natin siya, makausap natin siya ayon sa kanyang salita, ang Biblia.
Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.